dahil nga po mga ka-GPnatics ay usap-usapan pa rin ang usaping impeachment trial at itong si Binoy ay nagsalita po na kahit sunugin siya ay amoy Duterte. Kahit anong gawin nyo sa kanya mga kababayan, marami na nga po ang pumalag na kababayan natin na sila na lang daw ang susunog. Diba? Para maamoy kung tunay daw ang kanyang sinasabi, kung siya daw ba ay papalag mga kababayan. Pero isa pong lawyer na naman ang nagsalita ngayon na kapag itong mga bias senator na to ay ipinakita at may sapat mga kababayan na dokumento or sapat na katibayan ay pwede raw pong makulong ng 6 na buwan hanggang 20 taon mga kababayan. Tama ba, GP? 20 taon? O pakinggan na nga lang po natin etong sinasabi dito kung ilang taon na pwede. Ito po ay ang voting ay 2-1. Tama po kayo, division lang po ito. And therefore, hindi pa final and executive. Teka lang. Di pa pala sila tapos. Nagsasalita pa. Ito yun. Malinaw sa batas na may parusang katapat ang sinumang senator judge na mapapatunayang may pinapanigan. Oy! Yan ang opinyon ng isang legal expert kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Maaring patawan ng 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong ang senator judges na mapatutunayang nagpapatagal ng impeachment trial. Yan ang banat ni former Law Dean Mel Santamaria. Teka lang, hindi ko narinig. Ilang taon yon? Sa isang Facebook post kahapon, ang kanyang basehan, Article 207 ng Revised Penal. Malinaw sa batas na may parusang katapat ang sinumang senator judge na mapapatunayang may pinapanigan. Yan ang opinyon ng isang legal expert kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Maaring patawan ng 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong ang senator judges na mapatutunayang. Mga kababayan, grabe naman yan, GP. Kala ko 20 taon. Sorry na, guys. Sorry na. Akala ko 20 taon eh. Sarap sana. Tunayang nagpapatagal ng impeachment trial. Yan ang banat ni former Law Dean Mel Santamaria sa isang Facebook post kahapon. Ang kanyang basehan, Article 207 ng Revised Penal Code. Ayon sa Revised Penal Code 207, ang sinumang huwes ang malisyosong nag-aantala sa administration of justice ay pwedeng parusahan hanggang 2 taon. Nako. Kaya nga, kung totoo ngang may mga senador na nag-aantala dito sa impeachment proceeding, maaaring pumasok sila sa loob ng probisyong ito. Ayon kay Santamaria, maaari raw itong ituring na isang pampublikong krimen. Ibig sabihin, maaaring magsampa ng kaso sa mga piskal o sa Department of Justice ang sinumang mamamayan. Basta mayroong personal knowledge sa motibo ng mga senator judge na naghaharang ng impeachment trial ni VP Sara. Dagdag pa ni Santamaria, tahasang paglabag sa kanilang mandato bilang mga hukom ang pagiging bias ng ilang senador. Kaya lang mga kababayan, ang problema kasi nito eh. Meron bang mga pangkaraniwang mga mamamayan ang makakapag-file ng case? Yes, pwede. Kaya lang mga ka-GPnatics, yung mga kagaya natin na talagang 'di ba? Maraming ginagawa. Hindi naman tayo pinanganak na may gintong kutsara. So sa atin, mga kababayan, meron gintong buhok ito. Kulayan mo magiging ginto, pero hindi gintong kutsara. Ang ibig ko pong sabihin, mga kababayan, para sa mga mahihirap, kahit gustuhin natin nakasuhan itong mga to, hindi natin kayang gawin. Unang-una, wala tayong pera. Pangalawa, kung may pera man tayo, mga kababayan, 'di ba? Baka mamaya naman takutin tayo ng mga to. Diba? Baka mamaya tayo nang baliktarin na sabihin, ano kasi eh, addict kasi eh, drug lord kasi, patay tayo dyan. Diba? Yun lang yun eh. Pero kung, syempre, sa mga may pera talaga, posibleng-posible yan. Lalong-lalo na yung may mga naka-back up sa likod. Tatanda ang mismong sina Senator Judges Robin Padilla at Amy Marcos ang sumama kay VP Sara sa Malaysia noong nakaraang Independence Day. Ayon kay 1987 Constitution framer, Attorney Christian Monsod, grounds for inhibition ang ganitong klaseng mga aksyon. They have already parang prejudged the case and they are speaking or doing things in favor of the Vice President
they should hear the case first Tama. and then decide if she should be convicted or acquitted. Sa kabila nito, Saktong-sakto yung sinabi kanina, di ba? Ni Erwin Tulfo, mga kababayan. Dapat i-trial muna, pakinggan muna, bago mag-decide kung acquitted or ito ay, mga kababayan, magiging convicted. Oh. Sabi ni Ma'am Jody Zay, 2 years lang naman, i-grab na ni Boy Silly ang offense. Sa bagay, 2 years lang naman, pwede naman silang mag-presidential pardon ulit, di ba? sinabi naman ni Attorney Santa Maria na hindi praktikal at makatotohanan ang recusal ng nanumpang senator judges. Totoo namang may dahilan para inhibit nila ang sarili nila. Okay. Kaya lang ang sitwasyon sa mga ganitong bagay, sila mismo na pinapa-inhibit ang magdedesisyon noon. Kaya impractical. Pero for the record, magandang nasa records yan ng impeachment court. Okay. At para rin makita ng taong bayan kung talagang magkakaroon ng katarungan. Panawagan ni Attorney Santa Maria at ilan pang legal experts sa taong bayan manatiling mapagmatsyag kung talaga bang sinusunod ng Senado ang due process sa paglilitis kay VP Sara. Dahil ayon sa batas, nakakulong sa mga katagang to try and decide ang tungkulin ng isang senator judge at hindi ang maghain ng motion na layong ibasura ang kaso. Totoo naman yun ang tiningnan ko yung batas na yan. Ang nakasulat mga kababayan to try and decide. Hindi nakalagay dyan to hear and decide. Diba? Kasi sabi nga nung naalala ko yung nabasa ko pala na to, merong kaugnayan dun sa sinabi ng spokesperson ng House Prosecutor Panel. Na sinabi niya, malawak po kasi ang ibig sabihin niyan. Bakit pagdating sa ating konstitusyon ay nakalagay dyan to try and decide? Hindi naman nilagay dyan to hear and decide. Kasi kung to try and decide, mga kababayan, ibig sabihin kailangan ito ay mai-trial. Kailangan talaga na forthwith proceed. Diba? Sabi ng ganon, shall forthwith proceed kaagad sa trial. Hindi pwede pakinggan muna natin si ganito, pakinggan muna natin si ganyan. Kahit na hindi pa nagsisimula yung trial, tapos sasabihin mo, dismiss na natin. Walang ganon. Kaya nga daw po ginamit to try and decide, hindi to hear and decide. Sabi ni Maricel Malan, magkano lang ang piyansa niyan? Kaya din nila yan, may mga pera kasi dapat yan sa susunod na halalan. Huwag nang iboto mga unghang. Lalo ka na Robin at Dabobo. Hindi, ganito guys. Kasi kapag halimbawa itong nakasuhan itong mga to, syempre, pag may kaso na yung tao, nasa pangalan na nila yan. Diba? Kumuha ka ng NBI. At alam ko, kung halimbawa ikaw ay convicted, mga kababayan, baka may kasama din ito sa may perpetual disqualification. Di mas maganda. Diba? Sino to si Chris Contawe? Maraming salamat ha. Shoutout sa inyo dyan. Uncle pa shoutout. Uncle daw niya ako. Tingnan ko nga. Sino to? Ay, si ano naman pala ito eh. Tama ba? Parang, ano ba to? Si Chris Contawe. Si ano ata to? Si Blur Jam eh. Diba? Mas maganda po pag halimbawa nakasuhan sila kasi may, baka posibleng pumasok sa may perpetual disqualification. Diba? Pero syempre, kapag hindi pumasok doon, mga kababayan, mas maganda po yung inyong suwestyon. Huwag na po nating iboto yung mga walang kwentang senador na gaya nito. 3 taon na mga kababayan, hindi pa rin po makumpleto yung parliamentary procedure. Pati yung pakikipagdebate, kailangan pa rin ng mga abogado sa paligid niya. Mabuti sana kung naiintindihan niya yung sinasabi ng mga abogado, ng mga advisor niya na nasa paligid. Kaya lang,
Ang ginagawa niya parang spoon feeding. Alam niyo ba pag sinabing spoon feed, mga kababayan, 'di ba nakita niyo nung nagkaroon ng debate, itong si Coco Pimentel at si Robin Padilla. Mga ka-GP natik, sinabihan niya pa na kailangan daw ng battery dahil haharap tayo sa isang bar top near. Bar top notcher pala yun. 'Di ba? Tapos nung nagbasa siya, Constitution article, parang ganun. Article number 2. There's something like that na sinasabi niya, 'di ba? Halatang halatado na mga kababayan, spoon feed, hindi niya naman naiintindihan yung kanyang sinasabi. Di ba mas maganda? Wag na natin, mga kababayan, wag na natin na iboto para hindi po sayang ang pera ng kabanang bayan. Pagdating po kay Robin Padilla. Inakusahan ng prosekusyon si Senate President Chis Escudero ng pang-abuso sa kapangyarihan. Kaugnay ito ng desisyong ng Senado na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, meron na raw tagapagsalita ang prosekusyon at sino siya at anong kanyang sinabi? Yes, si Atty. Antonio Bukoy. Ito nga, siya yung tagapagsalita, no? Napiling tagapagsalita o spokesperson ng House Prosecution Panel. At ayon nga sa kanya, sa mga susunod na araw, maghahain po sila, no? Nitong pleadings dun sa Senado na tatayong impeachment court. Ito raw po yung motion o manifestation para klaruhin nga sa impeachment court yung kanilang utos na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sang-ayon din si Bukoy doon sa pahayag ni Philippine Constitution Association at dating Chief Justice Renato Puno na may grave abuse of discretion na o pang-aabuso sa kapangyarihan si Senate President Chis Escudero. Narito po ang kanyang pahayag. Actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Hindi po ang pag-remand, ibig sabihin, yung lower court should reconsider. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso, sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. Wala pa nga pahayag o tugon dito sa pahayag na ito ni Bukoy, si Senate President Chis Escudero. Balik sa'yo. Marian, si Atty. Bukoy, ano ang background niya? Jiggy, itong si Atty. Bukoy ay abogado na po, no, sa loob ng 40 dekada o 41 years at graduate po siya sa UP College of Law noong 1980. Hindi 40 dekada. Dapat 4 na dekada. Diba kasi 4 times 10. So that's 4 na dekada kasi 1 decade is 10 years. Diba? Mali. Siguro nalagpasan niya lang. 84. Kasalukuyan din po siya nga managing partner ng Bukoy Poblador and Associates firm na nag-specialize nga po sa corporate and tax law at miyembro rin siya ng Free Legal Assistance Group of FLAG at ng Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism Incorporated o Mabini. Katunayan na, no, Jiggy, naabutan pa raw ni Bukoy ito nga mga nagtatag ng FLAG, mga kilalang nationalists, mga dating senador na sina Senators Jose Jocno, Lorenzo Tanyada at Joker Arroyo. Mga batikang senador po ito. Kaya natanong ko sa kanya, no, kung ano kaya sa tingin niya masasabi nitong mga nagdaang senador sa kasalukuyang Senado. Narito ang kanyang pahayag. Mahihiya sila. Ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Calling a spade a spade. Kasi po, iba yung komposisyon nun eh. Iba. Umaani ng respeto. Walang patutsada. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. Hindi ho maiiwasan yan. Hindi naman bulag ang tao eh. Hindi po ba? Maliwanag naman yung sinabi ko kanina, mga kababayan mga ka-GP Natics na parang nagiging leeway na lang nila ito. Di ba ang sagot dyan ni Escudero, mga kababayan, na wala naman yung remand sa ating konstitusyon Diyan, meron tayo dyan sa ordinary court, pero
wala dito sa impeachment court. Now, sabi ni Escudero dyan, ang sagot niya, wala ngang nakasulat eh. Ibig sabihin nun ay malaya tayo na dagdagan. Yun ang sabi ni Escudero. Korte nga eh. Sabi kong ganun, unang-una, hindi yan legislator. Hindi yan legislation. 'Di ba? Ang trabaho nyo dyan ay maglitis. Hindi gumawa ng batas kasi you were not in the ordinary court anymore. So, you supposedly should, mga kababayan, should try BP Sara immediately. And then decide afterwards. Ganun dapat. Sila maraming pa sa kalye. Marami pang mga kuskus balongos. Diba? Ang alam lang naman natin, talagang gusto nila na i-delay ito para hindi na nila mahawakan. Para hugas kamay, kumbaga, mga ka-GPnatics. Kasi they tried to stop the impeachment trial right away. Sabi nga niya, nung una, mga kababayan, may kabubuhan din to si Escudero eh. Kasi I remember na sinabi niya nung una, ito daw impeachment trial hanggang doon lang daw siya sa pag-submit ng writ of summon. Hanggang doon lang daw ang aabutin nito. Hindi na daw lalagpas. Hindi na raw mag-go further. So sa makatuwid mga kababayan, nasan doon yung katarantaduhan at kagaguhan na napahamak din siya. Dahil nga may writ of summons kay Sara Duterte, hindi niya alam na yung pagbibigay ng summon na yon kay Sara Duterte ay na-acquire na ng impeachment court ang tinatawag po natin na jurisdiction over the accused. Which means to say, since this is a signal, eto na po mga kababayan, yung umpisa, 'di ba? Na hindi na po pwede na tayo po ay mag-back out, na hindi na po tayo pwede na magdalawang isip pa at sabihin, okay lang dyan, hanggang dyan lang, pero hindi na natin pwedeng ituloy. Hindi ganon. Ang nangyari dahil na-acquire na yung jurisdiction over the accused, mga kababayan, wala na po ito. Dire-diretso na po ang trial. Aantayin na lang natin yung 20th Congress para masimulan yung sinasabi nilang trial. But it could not stop by anyone, even the impeachment court, mga kababayan. Doon nagkamali ng assumption, ng analysis, si Chis Escudero, kasama na sila Bato de la Rosa, na tingin ko naman ay may mga connivance or sabihin natin na sila naman talaga ay nag-uusap-usap. Diba? Nagsisi ako na binoto ko yan si Escudero. Balikudin pala ang utak. Hindi ko binoto yan. Okay? Sabi ni Michael Aluwag, sa pag-oath taking pa lang, GP, yun na yun. Dahil yun ang nakasaad sa batas. Yun nga po yun mga kababayan. Pwede nag-convince sila, nag-transform sila into impeachment court. Pero mga kababayan, hindi pa doon masasabi natin na nagsimula na. Although, yung pag-convene nila, pag-transform into impeachment court, via that, mga kababayan, dahil dyan, kaya na ng impeachment court na makapag-utos at makapag-acquired ng jurisdiction over the accused. Diba? Kailangan kasi gawin yon na mag-convene sila, mag-transform into impeachment court para magawa po yung pag-writ ng summon kay Sara. Pero hindi po ibig sabihin nung nakapag-panumpa sila, nakapag-convene na sila, nakapag-transform into impeachment court, doon na nagsisimula. Nagsimula yan nung nagbigay sila ng writ of summon kay Sara na kailangan sagutin within 10 days, not extendable. Yun po yun. Okay? Nagkamali sila doon ng tawag dito ng kalkulasyon. Okay?